tatalakayin ang maikling kwentong pinamagatang Ang Kalupi na isinulat ni Benjamin Pascual. Si Benjamin Pascual ay isang tanyag na nobilista sa Pilipinas na isinilang sa lugar ng lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Isa sa dahilan sa pag-udyok niya na magsulat ay ang mga pangyayaring nagaganap sa kanyang paligid o produkto ng kanyang obserbasyon na gusto niyang ibahagi sa mga mambabasa, lalo na sa mga mag-aaral. Ang mga tauhan sa kwentong Ang Kalupi ay sina Aling Marta, Andres at ang mga pulis. Si Aling Marta ay isang pangkaraniwang matandang babae na may aroong anak na magtatapos na ng high school. Mayroon siyang magandang pangarap para sa kanyang anak, ngunit isa sa hindi niya magandang pag-uugali ay ang pagiging mainitin ng ulo na dahil sa kanyang katandaan. Si Andres ay isang batang musmos na marumi ang kasuotan at walang permanenteng bahay. Siya ang batang lalaki na nakabangga kay Aling Marta sa palengke na siya ring pinagbintangan siyang kumuha ng kanyang pitaka. Ang mga pulis ay isa rin sa mga tauhan sa kwentong ito na silang mga nanghuli sa batang lalaki na si Andres at siyang tumulong kay Aling Marta na pilitin itong umamin sa pagnanakaw ng pitaka. Ang tagpuan ng kwentong ito ay sa palengke, kung saan naganap ang pagkabangga ni Andres at Aling Marta at kung saan din dumating ang mga pulis para hulihin ang batang si Andres. Dumako naman tayo sa ating pagganyak na pinamagatang Halo Salita, kung saan kinakailangan nating mahulaan ang tamang pagkakasunod ng mga letra. Magkakaroon tayo ng 5 halo salita na kinakailangan nating mahulaan. Unang halo salita. Ano nga ba ito? Tama. Ang tamang sagot ay kalupi, ang pamagat ng maikling kwentong natalakay kani-kanina lamang. Ano kaya ang pangalawang salita? Mahusay, realismo, dahil ang maikling kwentong Ang Kalupi ay sumasailalim sa teoryang realismo. Atin namang hulaan kung ano ang pangatlong halo salita. Magaling! Ito ay Benjamin Pascual, ang siyang sumulat ng maikling kwentong Ang Kalupi. Ano naman kaya ang pang-apat na halo salita? Tama, diskriminasyon, dahil ang kwentong Ang Kalupi ay pumapatungkol sa diskriminasyon. Sa panghuling halo salita, makakatama kaya tayong muli? Tama, ito ay palengke, ang naging tagpuan ng kwentong Ang Kalupi. Magaling! Natapos na natin ang unang pagganyak. Ngayon, dadako naman tayo sa pagtatalakay ng kwentong Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. Isang araw, si Aling Marta ay pumunta sa palengke upang bumili ng ulam para sa kanyang anak na magtatapos ng high school ng araw na iyon. Pagkapasok niya sa pamilihan, siya ay nabangga ng isang batang lalaki na nakasuot ng maruming maong at punit na kamiseta. Pinagalitan ni Aling Marta ang bata at tumungo kay Aling Godyang upang mamili. Dumukot sa bulsa si Aling Marta ngunit wala ang kanyang kalupi. Naalala niya ang batang bumangga sa kanya at agad na hinabol ito sapagkat ito ay hindi pa nakakalayo. Inakusahan niya ang bata at tumawag pa ng pulis, ngunit wala sa bata ang nawawalang kalupi. Ipinilit ni Aling Marta na ang bata talaga ang siyang nagnakaw,
Kaya pumunta sila sa outpost. Pilit na pinaamin ni Aling Marta ang bata kaya't sinaktan niya ito. Nagpumiglas ang bata at nakawala. Tumakbo siya patungo sa maluwang na daan ngunit siya ay nabangga ng isang humahagibis na sasakyan. Mga ilang sandali pa, bago siya mamatay, pagatol-gatol niyang sinabi na wala silang makukuha sa kanya. Pagkatapos nito, tuluyang pumanaw ang bata. Umalis sa outpost si Aling Marta at nangutang upang makabili ng ulam para sa hapunan. Noong siya ay pauwi, natatanong niya ang kanyang mag-ama. Nagtanong ang kanyang anak kung saan niya nabili ang ulam. Nagsinungaling si Aling Marta at sinabi niya ang pera ay mula sa kanyang pitaka. Sinabi ng kanyang asawa na naiwan niya ang kanyang pitaka. Nang mapagtanto ni Aling Marta ang lahat ng nangyari sa palengke, siya ay kinabahan at tuluyan siyang nawala ng malay. Ang kwentong pag-Islam na isinalin ni Elvira Estropa na nagmula sa mga Muslim. Ang pag-Islam ay inihahalin tulad dito sa pagbibinyag ng mga Kristiyano. Ang pag-Islam ay may 3 seremonya. Ang unang seremonya ay tinatawag na bangs, na kung saan ilang oras pagkatapos ipanganak ang sanggol, siya ay bubulungan ng mga imam. Sa ikalawang seremonya, ito ay tinatawag na pinggunting, na kung saan sa ika-7 araw ng sanggol, siya ay bibigyan ng pangalan. At ang mga magulang ay mag-iimbita ng kaanak, kaibigan at kakilala upang magpasalamat kay Allah. At ang imam naman, siya ay maggugupit ng buhok ng sanggol. At ito ay lalagay sa mangkok na may tubig. At kapag hindi lumitaw ang hibla ng buhok ng sanggol, siya ay may masaganang buhay. Sa ikatlong seremonya, ito ay tinatawag na pag-Islam o pagtutuli, na kung saan sinasagawa ito sa ika-7 taon o 10 ng bagong silang na sanggol. Mga tauhan, Ibra, ang ama ng bagong silang na sanggol. Amina, ang ina ng bagong silang na sanggol. Tarhata, ang kapatid ni Ibra. Imam, ang paring Muslim. Pandita, ang nagpapakadulabhasa sa pagbabasa ng Quran. Abdullah, ang bagong silang ng sanggol. Dadako naman tayo sa ating pagganyak na ang titulo ay Halong Salita, na kung saan kinakailangan natin hulaan ang pagkakasunod-sunod na letra. Magkakaroon tayo ng 5 halong salita na kailangan hulaan. Unang halong salita. Mahusay, Ibra. Ikalawang halong salita. Mahusay, Tarhata. Ikatlong halong salita. Magaling, Pag-Islam. Ika-4 na salita. Mahusay, Pinggunting. Ika-5 halong salita. Mahusay, Imam. Tapos na tayo sa pagganyak. Naway natuwa ang lahat. At ngayon, dadako na tayo sa ating pagtatalakay, ang pag-Islam. Ngayon naman ay dadako tayo sa buod ng pang-Islam. Dumating si Tarhata, ang kapatid ni Ibra, upang ibalita sa kanyang nariyan ang kanyang hinintay. Sa wakas, nanganak na ang asawa ni Ibra na si Amina. Kaya nag-isip kung babae ba o lalaki ang kanyang anak. Tuwang-tuwa siya na makita ang kanyang anak ay isang lalaki at ito'y malusog na malusog. Sinundo niya ang imam upang maisagawa ang bang sa kanyang anak. Dahil ito ang dapat gawin sa pagkasilang pa lamang ng sanggol na siyang unang yugto ng pag-Islam. Nagsimula ang imam sa pagbulong ng bang, ang unang salitang dapat marinig ng sanggol sa kanyang pagsilang. 7 araw makalipas ang bang, kailangan namang gawin sa sanggol ang panggugunting. Habang hinihintay ang 3 araw, umisip sina Ibra at Amina ng ipapangalan sa kanilang anak. Abdullah, ito ang pangalang naisip ni Amina na labis namang nagustuhan ni Ibra. Sumapit ang 3 araw at ang lahat ay naghanda para sa panggugunting kay Abdullah bilang 2 yugto sa kanyang pag-Islam. Nagsimula na ang imam sa paggupit ng buhok ni Abdullah.
Inilagay ng imam ang nagupit na buhok ni Abdullah sa isang mangkok na may tubig. Ang lahat ay nagdiwang nang makitang wala ni isa man na hibla ang lumubog sa tubig. Ang paglutang ng buhok na Abdullah ay nangangahulugan na magandang buhay sa hinaharap dahil sa patnubay ni Allah. Naging masaya ang lahat sa resulta ng paggugunting kay Abdullah. Sa paglipas ng 7 taon, dadako naman siya sa ikatlo at huling yugto ng kanyang pag-Islam.